Oh, tanggap niya na uuwi siya? Tanggap na niya kapagka siya ay, binitbit galing do'n sa dahig, ay Oblo na ang pupuntahan niya sa Pilipinas at rekta na siya na nasa Oblo? Lahat ng nananawagan ng PBBM resign, puro may mga kaso, correct. Akala nila, kapag napabagsak si Pangulong Bongbong Marcos, ay tapos na ang problema nila. Wala, hindi nila mapabagsak, 'di ba? Ray Lito, tabo-tabo. Oh, shoutout sa inyo. Ngayon, si Roque na ho, mga bossing. Sabi ni Archie, ni Chi, vampira yun eh. Sino si Roque? Bakit? Naninipsip ng ano? Bakit mo sinabi? Si Roque ba yung sinasabi mong vampira? Si Roque? Naninipsip ng ano? Ng leeg? Kaya sabi? O, tigilan na natin yung sip. Baka kung ano yung isipin ng iba. O, baka sabihin ng iba. Iba yung sinisip-sip niyan. O, pakinggan ho natin. Wala pong iba kung di si Roque. Okay, well, ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga nagtitiwala at nagmamahal at sumusuporta sa atin. Nung kanina po na naisip ko na mukhang dire-diretso na ako sa Maynila para ikulong ng mga bangang. Ito na. No? Kanina po naisip ko, kala ko dire-diretso na po ako sa Maynila para ikulong na ng mga bangag na naman. Paulit-ulit naman. Kaya sabi ko, tatanggapin ko naman ito. Kung ito tanggap na, no? Kung sakali naman na etong asylum nito talagang tuluyan na pong ma-deny at tuluyan ng hindi pagbigyan, no, mga bossing, tanggap niya na. Mas magiging masaya si Roque. Sa totoo lang ho, sa nakikita ko, mas magiging masaya si Harry Roque doon po sa loob ng selda. Bakit to, mga bossing? Si Roque, mahilig pong magpa-topless yan, no? Kumbaga, para niya yata yun hobby niya po yata yun, mga bossing. Kasi isang beses nakita ko yung video niya, si Ronnie Liang, trip na trip niya. At ako ho, hindi ho ako naniniwala na si Roque ay bading. Hindi ho. Hindi ho ako naniniwala na si Roque ay may pagkabeki. Bakit po? Sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit tayo, no? Pag marinig nyo yung video ni Harry Roque na pinapatopless niya o dineder niya na pataplesin si Ronnie Liang, matigas po yung pagkakasabi niya. Lalaking lalaki po. Gusto nyo ulitin ko? Pakita ko sa inyo doon sa hindi pang mga nakakakita. O, sabi ni Roque, muestra, nandun sila sa bangka ni Ronnie Liang. Parang gustong kinikilig-kilig pa Oh. Tingnan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. Aba, sabi ko, iba ang dating ni Roque. Lalaking lalaki po. Matigas ang boses. Yun nga lang ho. Baka mahilig lang talagang magpatopless ng kapwa lalaki si Harry Roque. Pagpasok nito sa Oblo, pagrekta po nito sa kulungan, naku po, happy life. Bakit? Kung hobby niya ang magpatopless ng mga kalalakihan, ng mga kapwa niya lalaki, doon po sa loob, mga bossing, automatic. Karamihan po doon, nakatopless. Bakit to? Sa sobrang sikip at daming presyo, mga kababayan, tas mas pipiliin mo talaga na nang nakatopless ka. Ay, nako, busog ang mata ni Roque doon. Diba? Panigurado po, nako, baka minuto, segundo, yung ngiti ni Roque, ganyan, hanggang tataas, nakagano, no? Sabi ni Paulo Saison, recovery time ka muna, boy. Oo nga, yung hita ako, alug-alug pa no? Pero, hindi. Unahin natin ito. Pakinggan po na si, Boy Supsup, Boy Supsup, si Roque po. Talaga aking kapalaran. Pero dahil sa panalangin ng mga nagmamahal sa atin at sumusuporta, malaya pa rin po tayo dito ngayon sa Amsterdam ngayon. Dahil doon sa mga nananalangin. Pero kapag kaya, dumating na yung oras at panahon ni Roque na talaga pong ito, kailangan ng sintensyahan po yung hinihingi na asylum. Kawawa ho ito. Bakit? Deny na yung passport. Wala na pong pupuntahan yan. Hindi na po makakaalis doon yan.
No, iisang lugar na lang po. Tapos ano, baka nga ihatid pa ho yan eh. Ihatid, isakay sa eroplano at ihatid po rekta sa Pilipinas. Ang pinanghahawakan na lang po ni Roque, mga bossing, ay yung oras, panahon ng pag-aantay nung magiging desisyon po doon sa kanyang doon sa kanyang asylum. Yun na lang po kasi nababanggit po, 'di ba? Aabot daw ng 1.5 taon ho, mga bossing, yung asylum. Nakakailang buwan na ba siya? Marso, Abril, April, May, June, July, August, September, October, Nobyembre, Disyembre na ngayon. Siyam na. Ibig sabihin ho, mga bossing, 18 buwan, ang 1.5 taon, may 9 na buwan na lang ang nalalabi kay Roque. O baka mapadali pa ang desisyon. Kasi panigurado naman po ang ending ng nito, hinihiling po ni Roque na asylum. Denied ho. Kasi yung sinasabi niya na dahilan niya kung bakit siya nagtatago at bakit ayaw niya at hindi siya pwedeng pauwiin ng Pilipinas ay dahil daw po ginigipit daw po siya ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala namang katotohanan yun. Ang dali pong i-debunk niyan, mga bossing. No? Ang dali pong i-debunk ng DOJ yan. Siyempre, hindi po magre-rely lang kay Roque. Yun pong Netherlands o kung saan siya humingi ng asylum. Magre-rely ho yan, mga bossing, sa dalawang panig. Aalamin sa DOJ, bakit ba nagtatago si Roque dito sa amin at humihingi ng asylum? Totoo ba na ginigipit ng gobyerno nyo si Roque? Di ba, Ma'am Elena Garcia at Bench Uy? Hindi po, sasabihin ng DOJ, hindi po. Sa katotohanan po, masaya po si Roque dito sa amin, sa aming bansa. Mahilig nga po yung magpataples. Di ba? Tapos sabay ilalabas. Ito po yung mga video niya, habang kinuha siyang resource person doon sa Kongreso. Kaya lang, nung meron ng hinahanap at sinabi ni Roque, nag-promise pa siya na ipapakita yung dokumento kung saan nanggaling yung kaperahan niya, ayun, hindi na po nagpakita. Napasubo na po, mga bossing, si Roque. Hindi na umuwi. Siguro alam niya, sasablay siya doon. At siguro alam niya, wala siyang maipapakita. At hindi lang po, mga kababayan, basta-basta, si Roque, kasali sa Pogo. Hindi ho ganon. No? Meron pong mga linya na nag-connect po kay Roque. Unang-una po, sumubo po ng chorizo si Roque. Putik na yan, oy! Ano ba yung mga comment nyo? Kung pwede naman, no? Shiro Kanzaki, wag kayong bigla-biglang nagsisingit ng ganyan. Nababasa ko nawawala ako Ang sinasabi ko, merong linya na nagkokonekta kay Roque. No? At gusto ko ipaliwanag yung linya na kumukonekta kay Roque doon sa Pogo is yung mga bank accounts nila ni De La Serna. Yung parang baby boy ang turingan ni Roque doon kay De La Serna no? Di ba? Mga bank accounts, mga papeles at isang Chinese na taga-Pogo nandoon sa nahuli sa bahay nila. Doon sa Benguet. Di ba? Sabi ni Ray Lito, nang tinapa kayo talaga. Pag si Roque ang pinag-uusapan, katakot-takot na jumbo, hotdog, chorizo at kung ano-ano pa yung mga pinagtatatype nyo dyan. Pwede ba maging seryoso kayo kay Roque? No? Imbis na pag-usapan natin yung kaso ni Roque, itatype nyo dyan, jumbo, hotdog, chorizo, longganisa, kung ano-ano tuloy. Maya-maya po, pabalik na po sa dahig. Tingnan nyo, napakaseryoso ni Roque at nagpapasalamat doon sa mga sumuporta sa kanya. No? Sabi ni, tingnan mo si Paulo Saiso, isa pa din to Kaibigan ko yan, mga kababayan, pero hindi po maiaano sa amin yung sabihin mo kung sino ang mga kaibigan mo at sasabihin ko kung ano ang ano ang pagkatao mo. Kasi si Paulo Saiso, tingnan niyo ho yung mga kino-comment. Walang kaso yan hanggat hindi nahuhuling nakasubo.
O si Shiro Kansaki, humbakla. Seryoso yung tao si Roque. Tapos, ganyan yung mga itatype ninyo. Ano ba naman kayo? Salamat po at yung pinakita niyo. Nakita nyo, seryosong nagpapasalamat doon sa kanya mga supporter. Tapos tataypan nyo, jumbo hotdog. Yung support at pagmamahal, susuklian po natin mas matindi pang pagserbisyo sa bayan. Ay, ayun. Ibang klase. Paano ka magsisilbi kung naka-oblo ka, Roque? Diba? Kasi ang gawin mo, umuwi ka na. No, alam mo, ikaw, alam mo sa sarili mo, walang patutunguhan iyan eh. Diba? Alam mo ni Harry Roque, walang patutunguhan yung ipinaglalaban niya, asylum. Ang ending lang din po niyan ay madedenay yan. Umuwi ka, sagutin mo lahat, ipakita mo yung mga ebidensya mo, ipakita mo yung mga susuporta doon sa sinabi mo. Kapag ka, iyan, ay talaga namang maganda yung mga sinasabi mo dyan at talagang masusuportahan, malamang sa alamang, laya ka. Makakapagserbisyo ka sa mamamayang Pilipino ulit. Pero kung patago-tago ka dyan, wala, malabo. Pinapatagal mo lang ang problema mo. Diba? Sabi ni Paulo Saison ulit, payag daw siya, pare, umuwi, sabay daw kayo. At mag-topless, wag na, okay na yun yung mga kumpare natin, mga DDS, sila na lang, no? Malamang iibigin din ni Roque yun.